Bakit sa Pilipinas pa? Sumimangot ako. Nang makita ang reaksyon ko, sinabi ng manager na abala sa pag-check ng flight schedule. Elena, mukhang hindi ka pa nakakalipad papuntang Pilipinas. Ano? Lahat ng iba ay gustong-gusto pumunta doon. Subukan mo minsan, ito na ang pagkakataon mo, at tumawa siya. Hindi ko talaga maintindihan. Pero hindi ko akalain na ang isang lipad na ito ay lubusang magpapabago sa aking tadhana. Ako si Elena, isang flight attendant sa 3 taon sa Lufthansa na nakabase sa Frankfurt Airport. Mula pagkabata, pangarap kong libutin ang mundo. Gusto ng mga magulang ko na maging doktor o abogado ako. Pero pinili ko ang buhay na lumilipad sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, natuto akong magsalita ng Pranses at Espanyol ng matatas at nagkaroon ng kinikilalang karera bilang isang first-class flight attendant sa Lufthansa. Pero bakit Pilipinas pa? Ang tanging alam ko tungkol sa Pilipinas ay ang mga balita tungkol sa isang kulturang tila laging nagmamadali at isang lipunang may magkakaibang dimensyon. Madalas sabihin ng mga kasamahan ko na ang mga pasaherong Asyano ay maraming hinihiling at maingay. Lalo na pagkatapos ng aking karanasan sa mga flight papuntang Asya, partikular sa Tsina, sinubukan kong iwasan ang mga flight papuntang Asya hanggat maaari. Sa araw ng flight, napabuntong hininga ako habang inaayos ang aking uniforme sa harap ng salamin. Isang mahabang flight na mahigit 20 oras at unang beses ko pang pupunta sa Pilipinas. Sabay na dumating ang kaba at pananabik. Sa lahat ng mga pasahero at flight attendant, maligayang pagdating sa eroplano, anunsyo ng kapitan. Isa-isang nagsimulang sumakay ang mga pasaherong Pilipino. Taliwas sa inaasahan, karamihan sa kanila ay tahimik na hinanap ang kanilang mga upuan at umupo. Maging ang mga bata ay masunurin sa kanilang mga magulang at payapang nakaupo. Pero hindi pa naman tayo umaalis, naisip ko. Nagsimulang gumalaw ang eroplano at nagsimula ang unang serbisyo pagkatapos ng take-off. Habang itinutulak ko ang cart ng inumin sa bawat hilera, lalo akong namamangha. Halos lahat ng pasahero ay magalang na bumabati sa akin sa Ingles o Filipino, "Salamat po." Nakakabilib din ang pagliligpit nila ng kanilang sariling basura at mga lata ng inumin. Hindi ito ang Asya na narinig ko, bulong ko sa aking kasamahan. Sa kalagitnaan ng flight, isang emergency ang biglang nangyari. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa upuan bilang 14 ay nakangiwi at hawak ang kanyang tiyan. "Are you okay, sir?" Tanong ko habang lumalapit. Ngunit hindi niya naiintindihan ang Ingles. Unti-unting namumutla ang kanyang mukha, humihingal, at tila nasasaktan. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ang isang emergency ay ang pinakamasamang sitwasyon para sa sinumang flight attendant. Anong nangyayari? Sa sandaling iyon, isang binatang nakaupo sa numerong 30 ang tahimik na lumapit. Siya ay isang Pilipino na maayos ang pananamit, nakasuot ng madilim na asul na polo shirt at may mga matang kalmado. "Medical student po ako. Baka makatulong ako," sabi niya sa matatas na Ingles. Pagkatapos magtanong ng ilang bagay sa pasyente sa Filipino, bumaling siya sa akin at ipinaliwanag sa Ingles, "Mukhang may problema sa sikmura. May gamot ba para sa sakit ng tiyan sa first aid kit ng eroplano?" Sandali akong nabighani sa kanyang kalmadong boses ngunit agad ding bumalik sa wisyo. "Meron po. Kukunin ko agad." Hanggang sa makuha ko ang gamot, hawak niya ang kamay ng pasyente at pinapakalma ito. Nang dalhin ko ang gamot at tubig, ipinainom ito ng medical student sa pasyente at dahan-dahang hinimas ang tiyan nito. Ang kanyang mga kilos ay banayad ngunit puno ng kumpiyansa. Makalipas ang halos 30 minuto, bumuti ang kalagayan ng pasyente. Nakahinga siya ng maluwag at paulit-ulit na nagpasalamat. "Maraming salamat po talaga," sabi ko ng buong puso. "Kung hindi dahil sa inyo." Ngumiti siya ng mainit at sumagot, "Ako po si Miguel." Walang anuman. Sa sandaling magtama ang aming mga mata ni Miguel, nakaramdam ako ng kakaiba. Bumilis ang tibok ng puso ko na parang nakaranas ng bahagyang turbulence. Hindi ko matukoy kung ang damdaming ito ay simpleng pasasalamat lamang o iba pa. Ako naman si Elena. Malaki po talaga ang naitulong ninyo. Naramdaman kong bahagyang tumaas ang tono ng aking boses. Sa natitirang bahagi ng flight, palagi kong nahuhuli ang aking sarili na nakatingin sa upuan bilang 30. Si Miguel ay tahimik na nagbabasa ng libro at nakikinig ng musika. Minsan, nagtama ang aming mga mata at nanginitian niya ako ng malumanay. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may kung anong gumalaw sa aking puso. Nagsimulang lumiwanag sa labas ng bintana.
Malapit nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, ang eroplanong pumasok na sa himpapawid ng Pilipinas. May pakiramdam ako na ang flight na ito, na pilit kong iniiwasan, ay maaaring magpabago sa aking buhay. Hindi ko pa alam ang dahilan, ngunit nararamdaman kong may espesyal na magsisimula. Mula sa sandaling pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, hindi ako tumigil sa pagkamangha. Ang modernong arkitektura, malinis na pasilidad, at higit sa lahat, ang mahusay na sistema ay nag-iwan ng malaking impresyon sa akin. Kahanga-hanga rin ang mga paliparan sa Alemanya, ngunit ang modernong kapaligiran ng NAIA ay iba sa imahe ng Pilipinas na aking inakala. Hindi ito ang Pilipinas na inisip ko, bulong ko, habang nililibot ng tingin ang paliparan. Ang kalangitan na nakikita sa malalaking bintanang salamin ay maliwanag. Ang sikat ng araw ay nagpapaliwanag sa loob ng airport. Habang dumadaan ako sa immigration kasama ang aking mga kasamahan at naghihintay ng aming mga bagahe, palingalinga ako na parang may hinahanap na pamilyar na mukha. Hindi. Sa totoo lang, si Miguel ang hinahanap ko. Ngunit nahiya ako sa sarili kong pag-iisip kaya umiling ako. Elena, anong nangyayari? Anong hinahanap mo? Tanong ng kasamahan kong si Carla. Ang ganda lang talaga ng airport, sabi ko. Sinusubukang itago ang bahagyang pamumula ng aking mukha. Habang kinukuha ko ang aking bagahe at papunta na sa exit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagkasalubong kami ni Miguel sa arrival hall. Tila may hinihintay siya at nang magtama ang aming mga mata, nagulat siya. "Hello, Miss Elena." Siya ang unang bumati. Kahit na may puntong Pilipino ang kanyang Ingles, ang kanyang boses ay nanatiling mainit. "Mr. Miguel, hindi ko inaasahang makita ka rito." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. "Kamusta na po yung pasyente?" "Okay na po siya," sagot ni Miguel. Nagpa-check up siya sa clinic ng airport at umuwi na. "First time niyo po ba sa Pilipinas?" Tanong niya. Tumango ako. "Opo, unang beses. Mas moderno at maganda pala kaysa sa inaakala ko." "Gaano po kayo katagal sa Maynila?" Tanong niya. 2 araw lang. Kailangan ko nang bumalik sa Frankfurt. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nakakaramdam ng panghihinayang. Tila nag-isip si Miguel sandali at pagkatapos ay nagsalita. "Sana po mag-enjoy kayo sa Maynila kung may pagkakataon." Huminto siya at ngumiti ng medyo alanganin. "Wala po. Enjoy your time." Sa sandaling iyon, narinig kong tinatawag ako ng aking mga kasamahan. Oras na para umalis. "Maraming salamat po," sabi ko nang nauutal. Hindi alam kung ano ang sasabihin. "Paalam." Yumuko ng bahagya si Miguel bilang pagbati at tahimik na tumalikod. Sa bus papuntang hotel, nakatingin ako sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang tanawin ng Maynila, ang urban landscape na pinaghalong matataas na gusali at luntiang parke ay nakakapanibago. Ilan sa aking mga kasamahan ay natutulog, ang iba ay abala sa kanilang mga telepono, ngunit ako ay nakatitig sa labas ng bintana at ang mukha ni Miguel ay paulit-ulit na pumapasok sa aking isipan. Pagdating sa hotel, sinabi ng aking mga kasamahan na pagod sila at magpapahinga sa kanilang mga kwarto, ngunit hindi ako. "Maglalakad-lakad muna ako sa labas," sabi ko kay Carla. "Seryoso ka? Lumipad tayo ng 2 oras, tanong ni Carla na may pagtataka. "Okay lang ako. Sayang naman kung nasa bagong lungsod ka tapos magkukulong lang sa kwarto," sabi ko nang nakangiti. Habang naglalakad malapit sa hotel, naranasan ko ang aking unang impresyon sa Maynila. Malinis na mga kalsada, masiglang mga tindahan at maraming tao. Ibang-iba ito sa aking inaasahan. Mayroon itong payapa at organisadong pakiramdam. Pumasok ako sa isang maliit na coffee shop at umorder ng Amerikano. Nag-alala ako kung maiintindihan ang Ingles ko, ngunit ang barista ay matatas na sumagot sa Ingles. Habang naghihintay ng aking kape, tumayo ako sa tabi ng bintana at tumingin sa labas. Pumasok sa isip ko ang sinabi ni Miguel, kung may pagkakataon. Ano kaya ang sasabihin niya? Isang simpleng kabaitan lang yon. Mabuti lang siyang tao at ikaw ay isang flight attendant na dumaan lang, sabi ko sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, umasa akong magkikita kaming muli kahit alam kong napakaliit ng tsansa na magkita kami nang hindi sinasadya sa malawak na Maynila. Habang pabalik sa hotel na may hawak na kape, napadaan ako sa isang maliit na souvenir shop. Sa mga estante, maraming tradisyonal na Pilipinong souvenir ang nakadisplay. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, bumili ako ng isang magandang hikaw na gawa sa perlas. Walang espesyal na dahilan.
Gusto ko lang itong maging alaala ng aking paglalakbay. Pagbalik sa aking silid sa hotel at pagbukas ng bintana, bumungad sa akin ang night view ng Maynila. Ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ay parang mga bituin. Napabuntong hininga ako. Kakaiba, ngunit pamilyar ang pakiramdam ko sa di kilalang lungsod na ito na para bang matagal ko na itong kilala. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang sikat ng araw sa umaga ng Maynila na pumapasok sa bintana ay nagpapaliwanag sa silid. Pagkatapos ng simpleng almusal sa restaurant ng hotel, nagtungo ako sa Intramuros kasama ang aking mga kasamahan. Ayon sa guidebook, ang Intramuros ang pinakamagandang lugar upang maranasan ang tradisyonal na kulturang Pilipino. Sa wakas, makikita ko na ang totoong Pilipinas, naisip ko, at sumakay kami ng taxi na may halong pananabik. Pagdating sa Intramuros, bumungad sa amin ang mga lumang eskinita at tradisyonal na mga gusali. May mga tindahan ng souvenir, tsaa, at iba't ibang pagawaan sa kahabaan ng kalsada. Nakakatuwang makita ang mga kabataang nakasuot ng tradisyonal na damit na Pilipino habang kumukuha ng litrato. Tingnan mo, Elena, mukhang tradisyonal na kapihan yon. Turo nila sa isang lumang bahay na bato. Pumasok kami at umorder ng tradisyonal na barako coffee at mga kakanin. Kakaiba ang lasa nito, sabi ko na medyo napangiwi pagkatapos humigop ng kape. Medyo hindi ako sanay sa tapang nito, pero pagkatapos ng pangalawang higop, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Paglabas sa kapihan, nagpasya kaming tuklasin pa ang mga eskinita. Tumingin-tingin kami sa mga tindahan at nag-enjoy sa tanawin nang hindi namamalayan ang oras. Lalo na ang mga parol at pamaypay na gawa sa lokal na materyales ay napakaganda. Bumili ako ng isang tradisyonal na set ng tsaa bilang regalo para sa aking mga magulang. Mga 2 oras na yata tayong naglalakad, reklamo nila. Masakit na daw ang kanilang mga paa. Pahinga muna tayo. Nagpasya kaming umupo sa isang maliit na bangko. Kinuha ko ang aking bote ng tubig mula sa bag at uminom habang pinagmamasdan ang paligid. Ang fashion ng mga Pilipino ay kahanga-hanga. Lahat ay nakaistilo at mukhang malinis. Maglilibot lang ako sandali doon. Magkita tayo rito pagkatapos ng 30 minuto, sabi ko kay Carla at sa iba pa. Nang mag-isa akong naglalakad, marami akong nakita. Isang artisan na nagsusulat ng calligraphy sa isang maliit na pagawaan, isang pamilyang gumagawa ng tradisyonal na handicrafts, at kahit na mga ligaw na bulaklak na namumukadkad sa mga eskinita, itinala ko ang bawat sandali sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato. Nang malapit na ang oras ng aming pagkikita at pabalik na ako sa bangko, biglang may tumawag sa aking pangalan mula sa likuran. Miss Elena? Sa sandaling marinig ko ang boses na iyon, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Paglingon ko, si Miguel nga. Nakasuot siya ng komportableng maong at puting polo shirt, may hawak na libro. Mr. Miguel, hindi ko inaasahang makita ka rito. Hindi ko maitago ang aking pagkagulat. Nagulat din po ako. Weekend po kasi kaya bumili ako ng libro. Ipinakita ni Miguel ang hawak niyang libro. Ito ay isang medical book na nakasulat sa Ingles. Kamusta po ang Maynila? Nagustuhan niyo po ba? Tanong niya. Opo, napakagandang lungsod po talaga. Nagulat ako na mas moderno at malinis ito kaysa sa inaasahan ko, sagot ko ng buong katapatan. Ngumiti si Miguel at sinabing, maraming dayuhan ang ganyan din ang nararamdaman sa simula dahil karamihan ay mayroon ng paunang imahe tungkol sa Pilipinas. Nag-usap kami sandali. Sinabi niya na nag-aaral siya ng medisina sa Maynila at gusto niyang magtrabaho sa isang non-profit na organisasyon pagkatapos ng pag-aaral. Habang nakikinig sa kanyang mga pangarap at determinasyon, bigla kong naalala ang oras. Ay nako, mahuhuli na ako sa usapan namin ng mga kasamahan ko. Naghihintay na sila. Saan po sila naghihintay? Ihahatid ko na po kayo. Magiliw na alok ni Miguel. Habang sabay kaming naglalakad pabalik sa bangko, bigla kong napansin na magaan ang aking bag. Ha? Nagulat ako at tiningnan ang loob. Wala ang aking pasaporte at wallet. Nawawala ang pasaporte ko. Nataranta ako at lumingalinga. Kanina lang noong nakaupo ako sa bangko. Nandito pa yon. Kailan po ang huling beses na chinek nyo? Tanong ni Miguel ng mahinahon. Noong nakaupo ako sa bangko at umiinom ng tubig. Sigurado akong nasa bag ko pa yon. Alam kong nanginginig ang boses ko. Walang mas nakakatakot kaysa mawalan ng pasaporte sa ibang bansa. Kung ganoon, baka naiwan niyo po sa bangko. Puntahan natin agad, sabi ni Miguel at marahang hinawakan ang aking braso. Nagmamadali kaming bumalik sa bangko, ngunit may ibang nakaupo na roon at wala na ang aking bag.
Naramdaman kong nagsisimula ng mamuo ang mga luha sa aking mga mata. Anong gagawin ko? Hindi ako makakauwi ng walang pasaporte. Pinunasan ko ang aking mga luha. Sinabi ni Miguel ng mahinahon, "Una po, kumalma muna tayo. Kailangan nating mag-report sa istasyon ng pulis at kontakin ang German Embassy." Habang sinusubukan niya akong pakalmahin, dumating sina Carla at ang iba pa. "Elena, saan ka ba galing? Lagpas 30 minuto na sa usapan natin." Reklamo ni Carla. Ngunit agad niyang napansin ang itsura ko at nagtanong, "Anong nangyari?" "Nawala ang pasaporte at wallet ko," sabi ko sa nanginginig na boses. Mabuti na lang at si Miguel ang humawak ng sitwasyon. Ipinaliwanag niya kay Carla sa matatas na Ingles at agad na nagplano. "Pumunta na po tayo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ako na po ang maghahatid sa inyo." Habang papunta sa istasyon ng pulis, pilit kong pinipigilan ang aking mga luha. Si Miguel ay tahimik na naglalakad sa tabi ko at paminsan-minsan ay pinapakalma ako. "Okay lang po yan." Kakaiba, ngunit unti-unti akong kumakalma dahil lang sa kanyang presensya. Pagdating sa istasyon ng pulis, si Miguel ang nagsilbing tagasalin habang ipinapaliwanag ko ang nangyari. Kung wala ang kanyang tulong, imposible itong magawa. Matapos mapunan ang lahat ng mga papeles at maipaliwanag ang sitwasyon, isang nakakagulat na balita ang ibinigay ng pulis. "May nakapulot po ng bag ninyo at dinala rito sa istasyon." Isinalin ni Miguel ang sinabi ng pulis. "Iyon nga ang bag ko. Ang pasaporte at wallet ay nandoon pa rin. Maging ang cash ay kumpleto." Tiningnan ko si Miguel nang hindi makapaniwala. "Hindi ko ito maiisip na mangyayari sa Alemanya," sabi ko na may halong pagkamangha at hikbi. Ngumiti si Miguel at sumagot, "Sa Pilipinas po, karamihan ay naniniwala na ang pagsauli ng nawawalang gamit ay normal lang, lalo na kung pag-aari ng isang dayuhan." Paglabas sa istasyon ng pulis at masinaga ng araw, napabuntong hininga ako ng maluwag at tumingin kay Miguel. "Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pangalawang beses mo na akong tinulungan." Nahihiya siyang sumagot, "Nagkataon lang po, hindi naman po ganoon kalaki ang nagawa ko." Ngunit alam ko na hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Si Miguel ay laging lumilitaw sa mga pinakamahihirap na sandali ng aking buhay. Unti-unti kong napagtatanto kung ano ang ibig sabihin nito. Habang papalabas kami ng istasyon ng pulis at naglalakad sa mga eskinita, malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari ang mawalan ng pasaporte sa ibang bansa at makuha ito muli sa isang di kapani-paniwalang paraan at ang isang kaibigan na muling lumitaw sa gitna ng krisis. Ngayon, nararamdaman ko na ang mga pagkakataong ito ay hindi lamang basta-basta. Maraming salamat po talaga, Miguel. Kung wala ka ngayon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sabi ko ng buong puso. Walang anuman po. Kumain na po ba kayo ng tanghalian? Biglang tanong ni Miguel. Nang tingnan ko ang relo, lampas 1:00 na ng hapon. Sinulyapan ako ng aking mga kasamahan. Babalik na kami sa hotel. Pagod na kami. Kung gusto mo pang mamasyal, okay lang, sabi nila, halatang pagod na sa mga pangyayari. Nag-alinlangan ako. Manananghalian ba ako kasama si Miguel o babalik sa hotel kasama ang mga kasamahan ko? Sige, mag-ingat ka. See you later. Kumaway si Carla habang sumasakay ng taxi kasama ang iba pa. Sa sandaling naiwan akong mag-isa. Kasama siya, biglang naging awkward ang paligid. Ngayon ko lang napagtanto na ito ang unang beses na kaming dalawa lang ni Miguel. May maliit na restaurant po ang nanay ko. Gusto niyo po bang mananghalian doon? Maingat na alok ni Miguel. Nag-isip ako sandali. Ang pagpunta sa restaurant ng pamilya ng isang estranghero ay maaaring medyo hindi komportable, ngunit 2 beses na akong tinulungan ni Miguel at nararamdaman kong mapagkakatiwalaan siya. Bukod dito, ito ay isang pagkakataon upang matikman ang tunay na lutong bahay na pagkaing Pilipino. Talaga po, okay lang ba? Nag-alinlangan ako, ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Oo naman po, laging bukas palad ang nanay ko sa mga dayuhang customer, lalo na kung galing sa Germany. Matutuwa po yon, dahil ang kuya ko ay nag-aaral sa Germany, paliwanag ni Miguel. Pumasok kami sa isang maliit na eskinita malayo sa abalang kalsada ng Intramuros. Ito ay isang tahimik na lugar na may lumang pakiramdam. Sa dulo ng eskinita, huminto si Miguel sa harap ng isang tindahan na may maliit na karatula, Nanay's Kitchen. Welcome po, sabi niya. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang mabangong amoy ng pagkain at ang mainit na hangin. Ang loob ay mas maluwag kaysa sa inaasahan.
na may ilang mga mesa. Sa pader, may mga souvenir mula sa iba't ibang bansa. May ilang customer na kumakain at isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang abala sa kusina. "Nay, may customer po akong dinala," sabi ni Miguel sa Filipino. Ang babaeng lumabas mula sa kusina na nakasuot pa rin ng apron ay masiglang bumati sa amin. Ang ina ni Miguel ay mukhang mas bata at masigla kaysa sa aking inakala. "Naku, bihira kang magdala ng kaibigan, Miguel. Welcome, iha," sabi ng nanay ni Miguel sa matatas na Ingles. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Dati po siyang nagtuturo ng Ingles sa universidad. Ngayong retirado na, binuksan niya ang restaurant na ito, paliwanag ni Miguel. Umupo kami sa isang mesa sa tabi ng bintana at agad na naghanda ng pagkain ang ina ni Miguel. Ipinaliwanag niya sa akin ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Sa Pilipinas, karaniwang inihahain ang mainit na kanin kasama ang iba't ibang ulam ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, napuno ang aming mesa ng makukulay at mababangong pagkain, kanin, manok, adobo, sinigang na hipon at iba pang ulam tulad ng pinakbet at pritong isda. "Para sa atin lang po ba lahat ito?" tanong ko ng may pagkamangha. Ngumiti si Miguel at ang kanyang ina. "Oo, ganyan ang set meal dito. Hindi mo kailangang ubusin lahat. Piliin mo lang ang gusto mo." Sa unang subo ko pa lang, humanga na ako. Kahit hindi pamilyar ang lasa, kakaiba ang ginhawang dulot nito. Lalo na ang adobo na may perpektong timpla na bumagay sa kanin. Ang sinigang naman ay medyo maasim sa una, pero sa pangalawang subo, nahumaling na ako sa lasa at aroma nito. "Napakasarap po," sabi ko ng buong puso. Habang kumakain, paulit-ulit akong inaalok ng kanin at ulam ng ina ni Miguel. Nag-alala ako na baka mahal ang bayad. "Hindi po ba mahal ang ganito karaming pagkain?" Maingat kong tanong. Tumawa si Miguel at ipinaliwanag, "Huwag po kayong mag-alala. Set meal po ito na may fixed price at libre na po yan bilang pasasalamat ni nanay." "Talaga po?" Sa Alemanya, hindi ito maiisip, hindi ko maitago ang aking gulat. Pagkatapos kumain, naghain ang ina ni Miguel ng prutas at mainit na salabat, ginger tea. Ang mabangong salabat ay perpektong panghimagas. Ang pagkain pong Pilipino ay napakasarap, lalo na po ang mainit ninyong pagtanggap. "Sobrang na-appreciate ko po," sabi ko. Ang hospitalidad ay espesyal na kultura namin. Ang mahalaga ay maipadama sa bisita na sila ay welcome ng buong puso, sabi ng ina ni Miguel nang may pagmamalaki. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong higit pa sa isang simpleng pagkain ang sandaling ito. Ito ay isang pagkakataon upang direktang maranasan ang diwa ng pagbabahagi at pagtanggap ng mga Pilipino. Hindi lang po ito ordinaryong pagkain. Ito ay pagkain na nagbibigay ng puso sa isa't isa, sabi ni Miguel, na parang nabasa ang aking isip. Pag alis sa restaurant, mainit ang aking pakiramdam hindi lang dahil busog, kundi dahil tila napuno rin ang aking kaluluwa. Muli kong napagtanto kung gaano ka-espesyal ang maranasan ang init ng isang pamilya sa ibang bansa. Napaka-espesyal po ng araw na ito. "Maraming salamat po," sabi ko kina Miguel at sa kanyang ina. "Bumalik ka ulit kahit kailan, iha," sabi ng ina ni Miguel habang mahigpit na hinahawakan ang aking kamay. Habang naglalakad kasama si Miguel, naalala ko ang kakaibang pamilyar na pakiramdam na naramdaman ko sa di kilalang lungsod na ito. Naramdaman kong mas malapit ang Pilipinas sa akin kaysa sa aking inakala. "Nakita niyo na po ba ang Ilog Pasig?" tanong niya. Umiling ako. Iniisip ko kung paano ko gugugulin ang huling araw ko sa Pilipinas. "Hindi pa po. Nabanggit sa guidebook pero wala akong oras. Kung ganoon, gusto niyo po bang pumunta ngayon? Ipapakita ko sa inyo ang tunay na ganda ng Maynila," alok ni Miguel. Nag-alinlangan ako sandali. Lampas 3:00 na ng hapon at kailangan kong umalis ng maaga kinabukasan. Ngunit ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Dahil pagbalik ko sa Alemanya, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik sa Pilipinas at makikitang muli si Miguel. "Sige po, gusto ko," sagot ko nang nakangiti. Sumakay kami ng MRT papunta malapit sa Ilog Pasig. Ang tren ay malinis at mahusay. Ang lahat ng anunsyo ay sa Filipino at Ingles, kaya madali para sa mga dayuhan. Ang public transportation system ng Maynila ay napakahusay. Mas malinis at on-time pa yata kaysa sa Alemanya, sabi ko. Ngumiti si Miguel. "Masaya po akong marinig yan. Pinapahalagahan po ng Pilipinas ang teknolohiya at kaginhawaan." Pagbaba sa tren at paglalakad sa isang parke sa tabi ng ilog, bumungad sa amin ang malawak na ilog at ang tanawin ng lungsod sa magkabilang pampang.
Ang Pampang ay puno ng buhay, mga taong nagbibisikleta, mga pamilyang nagpipiknik at mga taong nag-ehersisyo. Wow! Mas malaki at mas maganda kaysa sa inaasahan ko, sabi ko ng may paghanga. Gusto niyo po bang sumakay ng ferry sa ilog? Ang Maynila mula sa ilog ay nagpapakita ng ibang mukha, alok ni Miguel. Bumili kami ng tiket at sumakay. Habang nakaupo at tinatamaan ng banayad na sikat ng araw, ang hangin mula sa ilog ay nakakaginhawa. Nang magsimulang gumalaw ang ferry, bumungad ang panorama ng Maynila. Napakagandang lungsod pala talaga, sabi ko. Noong una, mayroon akong negatibong pananaw sa Pilipinas. Inakala kong magulo, komplikado, at nakakapagod na lugar. Nag-isip si Miguel sandali at marahang nagtanong, "Nagbago na po ba ang pananaw na iyon?" Tumango ako. Lubusan pong nagbago. Ang mga Pilipino ay mababait at magagalang. Bukas palad silang tumutulong sa mga dayuhan at nararamdaman kong mayroon silang mainit at mapagbigay na puso. Pati na rin sa moralidad, kitang-kita sa pagsauli ng aking pasaporte, tumawa si Miguel. Ang stereotyping ay laging mapanganib. Bawat bansa ay may mabubuti at masasamang tao, ngunit sa aming kultura, pinapahalagahan namin ang paggalang at mabuting asal. Ito ay itinuturo mula pagkabata. Habang dumadaan ang ferry sa harap ng mga matatayog na gusali ng Makati, ang paglubog ng araw ay nagbigay ng gintong kulay sa ilog. Sa sandaling iyon, nakalimutan namin ang mga salita at pinagmasdan ang napakagandang tanawin. Sorry po kung nagkamali ako ng pagtingin sa Pilipinas, bigla kong nasabi. Mayroon po akong prejudice. Umiling si Miguel. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Lahat tayo ay may mga paunang ideya tungkol sa isang lugar na hindi natin kilala. Ang mahalaga ay maging bukas ang isip upang maranasan ito mismo at baguhin ang sariling pananaw. Mayroon po kayong ganyang puso, Miss Elena. Naramdaman kong nailigtas ako ng kanyang mga salita. Si Miguel ay may kakayahang magparamdam sa akin ng kapanatagan. Ang kanyang pag-unawa, sa halip na paghusga, ay espesyal. Pagbalik ko sa Alemanya, mamimiss ko ang Pilipinas, bulong ko. Pwede po kayong bumalik, sabi ni Miguel. Sa susunod, ipapasyal ko po kayo sa mas maraming lugar. Palawan, Cebu, Vigan. Marami pang magagandang lugar sa Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Ang salitang sa susunod ay parang isang pangako na magkikita kaming muli. Ngunit sa realidad, ang flight schedule ng Lufthansa ay hindi tiyak. At maliit ang posibilidad na muli akong ma-assign sa ruta papuntang Pilipinas. Mr. Miguel, bakit po kayo napakabait sa akin? Isang dayuhan, hindi ko mapigilang itanong. Nag-isip si Miguel sandali at sumagot ng seryoso. Noong una, gusto ko lang pong tulungan ang isang taong mukhang nahihirapan. Pero ngayon, huminto siya at tumingin sa ilog. Ngayon masaya po ako kapag kasama ko kayo, Elena. Ang kanyang direktang pag-amin ay nagpamula sa aking mukha. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang naiintindihan ko na kung ano ang damdaming ito, ngunit natatakot akong aminin. Ang magkaroon ng ganitong pakiramdam para sa isang taong 2 araw ko palang nakikilala ay parang hindi totoo. Masaya rin po ako kapag kasama kita, Miguel, sabi ko. Nag-ipon ng lakas ng loob. Nagtagpo ang aming mga mata at sa isang iglap, may isang bagay na hindi maipaliwanag ang namagitan sa aming dalawa. Dahan-dahang umuusad ang ferry sa ilog. Isa-isang nagsimulang sumindi ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Ang ganda po ng sunset, turo ni Miguel sa langit. Ang pulang kulay ng takipsilim ay kumalat sa ilog Pasig. Ang tanawin ay parang eksena sa isang pelikula. Gusto kong alalahanin ang sandaling ito magpakailanman. Kuhanan po natin ng litrato, alok ni Miguel. Ibinigay ko sa kanya ang aking kamera at kinuhaan niya ako ng litrato na may sunset sa likuran. Pagkatapos, ako naman ang kumuha ng litrato niya. Sa huli, nagpatulong kami sa ibang turista na kunan kaming dalawa. Nang malapit nang matapos ang biyahe sa ferry, magkatabi kaming nakatayo, pinagmamasdan ang night view ng Maynila. Habang nakasandal sa rehas at nakatingin sa kumikinang na lungsod, naramdaman kong dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Nagulat ako noong una, ngunit agad ding nakaramdam ng ginhawa. Ang kanyang mainit na kamay ay nagparamdam sa akin ng seguridad. Bukas na po ang alis niyo, di ba? Mahinang tanong ni Miguel. Opo, 10 a.m. ang flight. Hindi ko maitago ang panghihinayang. Pwede ko po ba kayong ihatid sa airport? Alok niya. Talaga po? Okay lang ba? Paano ang klase niyo o ibang gawain?
Hindi ko maitago ang gulat. Okay lang po. Wala akong pasok bukas, ngumiti si Miguel. Dumating ang ferry sa daungan. Dahan-dahan kaming naglakad sa parke sa tabi ng ilog habang lumalalim ang gabi, bahagyang lumamig at naramdaman kong giniginaw ako. Natural na hinubad ni Miguel ang kanyang jacket at ipinatong sa aking mga balikat. Salamat, sabi ko, habang hinihila palapit sa akin ang jacket na mayroon pang init niya. Habang pabalik sa hotel, marami kaming napag-usapan. Ang aming mga pangarap, pamilya, paboritong pagkain, mga lugar na napuntahan. Ang bawat usapan ay natural, na parang matagal na kaming magkakilala. Pagdating sa harap ng hotel, mahirap ang paghihiwalay. Magkita po tayo bukas, 8 AM dito. Maraming salamat po talaga, sabi ko. Nag-alinlangan si Miguel sandali at niyakap ako ng bahagya. Isang maikli ngunit mainit na yakap. See you tomorrow, sabi niya at tumalikod. Pagbalik sa aking silid at paghiga sa kama, tinitigan ko ang kisame at inalala ang mga nangyari sa araw na iyon. May halong saya at lungkot sa aking puso. Ang isiping bukas ay iiwan ko na ang lahat ay masakit. Ngunit isang bagay ang sigurado ako. Ang paglitaw ng Pilipinas at ni Miguel sa aking buhay ay hindi isang ordinaryong pagkakataon, kundi simula ng isang bagay na mas malaki at makabuluhan. 3 linggo ang lumipas mula nang bumalik ako sa Frankfurt. Tuwing umaga, ang mga alaala sa Maynila ay parang panaginip. Ngunit isang litrato sa aking bedside table ang nagpapatunay na lahat ay totoo. Isang litrato naming dalawa ni Miguel sa ferry sa Ilog Pasig. Elena, lumabas na ang schedule para sa linggong ito, sabi ni Maria, isang kasamahan. Pagpasok sa lounge, humigop ako ng kape at walang ganang sumagot. Saan? New York? London? Sa Maynila ka na naman, sabi ni Maria na nanlalaki ang mata. Nagulat ako at muntik nang matapon ang kape. Ano? Maynila? Sigurado ka? Oo. Bakit gulat na gulat ka? Hindi ba't ayaw ng mga tao na makakuha ng parehong ruta ng sunod-sunod? Tanong ni Maria na may pagtataka. Mas okay pala doon kaysa sa inaasahan ko. Sagot ko. Nalilito sa sarili kong reaksyon. Tinitigan ako ni Maria na may pagdududa. May espesyal bang nangyari sa Pilipinas? Naramdaman kong namula ang aking mukha. Ayokong ikwento si Miguel kay Maria. Ang damdaming ito ay masyadong bago at mahalaga para ibahagi. Masarap lang ang pagkain doon pag-iwas ko. Habang papalapit ang araw ng flight papuntang Maynila, lalo akong hindi mapakali. Nagpadala ako ng email kay Miguel na pupunta ako muli. Ngunit wala akong natanggap na sagot. Baka para sa kanya, isa lang akong dayuhan na dumaan sa buhay niya. Ang isiping iyon ay nagpabigat sa aking puso. Nang pumasok ang eroplano sa himpapawid ng Maynila, ang tanawin sa labas ng bintana ay tila pamilyar, na parang makikipagkita muli sa isang matagal ng kaibigan. Pagdaan sa immigration at paglabas sa arrival hall, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Nakatayo si Miguel sa harap ng exit. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang puting papel na may nakasulat na Elena. Miguel, nang makita ko siya, agad akong lumapit. Ngumiti siya at lumapit din. Natanggap ko po ang email nyo. Hindi po ako sumagot kasi gusto kong personal na makipag-usap sa inyo. Nag-usap kami sa isang coffee shop sa airport. Sinabi ni Miguel na naging abala siya sa mga exam sa medisina sa nakalipas na 3 linggo. Ikinuwento ko ang aking araw-araw na buhay sa Frankfurt at sinabing na miss ko ang Pilipinas. 2 araw lang po kayo sa Maynila at babalik na ulit? Tanong ni Miguel. Oo, medyo maikli ngayon, pero babalik ako. Popular din ang ruta sa Pilipinas sa ibang flight attendants, pero magvo-volunteer ako, sagot ko. Kung ganoon, pwede po ba tayong magkasama sa oras na yon? Marami pa tayong hindi napupuntahan, maingat na alok ni Miguel. At doon nagsimula ang aming espesyal na relasyon. Bawat buwan, nagvo-volunteer ako sa flight papuntang Maynila at bawat beses, naghihintay si Miguel sa akin sa airport. Kahit maikling panahon lang, minsan 2 araw, minsan 3, pinupuntahan namin ang iba't ibang lugar sa Maynila. Laging may bagong lugar na ipinapakita si Miguel habang ikinukwento ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Mula sa kadakilaan ng Fort Santiago, ang alindog ng mga lumang kalye sa Intramuros, ang night view mula sa isang rooftop bar sa Makati, hanggang sa modernong vibe ng Bonifacio Global City. Sa ika-6 kong pagbisita, naglalakad kami sa maayos na baywalk sa tabi ng Manila Bay. Hindi madali itong long-distance relationship, bigla kong nasabi. Hinawakan ni Miguel nang mahigpit ang aking kamay. Mahirap, pero ang isipin lang na makikita kita, Elena,
sapat na para malagpasan ko ang buong buwan. Ang sakit tuwing umaalis ako, sabi ko. Umupo kami sa damuhan at tumingala sa langit ng gabi. Kahit sa isang lungsod na hindi gaanong nakikita ang mga bituin, may ilan pa ring kumikinang. Elena, hindi mo ba pwedeng manirahan na lang dito sa Pilipinas? Biglang tanong ni Miguel. Tiningnan ko siya ng may gulat. Sa kanyang mga mata, may halong seryoso at pag-aalala. Manirahan dito? Pero ang trabaho ko, hindi ko matuloy ang sasabihin. Alam kong malaking hiling ito, pero mahirap mabuhay nang wala ka, mahinang sabi ni Miguel. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, hindi ako makatulog. Ang alok ni Miguel ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Ang manirahan sa Pilipinas ay isang desisyon na babago sa buong buhay ko. Ang iwanan ng pamilya, mga kaibigan, karera lahat, at magsimula muli sa isang di kilalang bansa ay nakakatakot at hindi tiyak. Ngunit sa kabilang banda, alam na ng puso ko ang sagot. Ang pakiramdam ng pagkailang tuwing babalik sa Frankfurt at ang pananabik tuwing darating sa Maynila, ang puso ko ay nasa Maynila, sa tabi ni Miguel. Kinabukasan, habang naglalakad kami sa isang parke, sinabi ko, napag-isipan ko na, huminga ako ng malalim, babalik ako rito. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Talaga? Seryoso ka? Oo, seryoso. Babalik ako sa Alemanya, aayusin ang lahat, magre-resign sa kumpanya at lilipat sa Maynila. Nanginginig ang aking boses. Niyakap ako ni Miguel nang walang salita. Sa kanyang mga yakap, nakahanap ako ng katiyakan na tama ang aking desisyon. Kahit may kaba, mas malaki ang pag-asa at pananabik. Kailangan ko ng mag-aral ng Filipino, sabi ko habang nakatingala mula sa kanyang yakap. Ako ang magtuturo sa'yo. Huwag kang mag-alala, sagot ni Miguel. Sa eroplano pabalik sa Frankfurt, pinagmasdan ko ang unti-unting pagliit ng tanawin ng Maynila. Sa aking puso, may dalawang magkasalungat na damdamin. Ang pangungulila sa pamilya at mga kaibigan sa Alemanya at ang pag-asa na permanenteng makakabalik sa Pilipinas. Ang tanging kailangan kong gawin ay sabihin ang aking desisyon sa aking pamilya. Lalo na kapag naiisip ko ang reaksyon ng aking mga magulang, sumasakit ang dibdib ko, ngunit desidido na ako. Naniniwala ako na ito ang pinakamatapang na desisyon sa aking buhay at kasabay nito ang pinakamasaya. Habang umaakyat ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap, tinitigan ko ang asul na langit. Sino ang mag-aakala na ang flight na inireklamo ko noong una ay lubusang magpapabago sa aking buhay? Isang di sinasadyang pagkikita ang nagbago sa direksyon ng aking buhay. Salamat Miguel, bulong ko mula sa mga ulap. Pangako, magkikita tayo muli. Ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ang mga sandali sa Maynila isa-isa. Hindi nagtagal. Isang tensyonadong kapaligiran ang bumalot sa aming bahay sa Alemanya. Ano? Titira ka sa Pilipinas? Umalingaw-ngaw ang boses ng aking ama namumula sa galit. Ang aking ina ay tila natulala. Nakaupo ako sa hapagkainan. Nanginginig ang kamay habang humihigop ng tubig. 2 araw pagkatapos bumalik, nag-ipon ako ng lakas ng loob na sabihin ang aking desisyon. Tulad ng inaasahan, masama ang reaksyon nila. Elena, nababaliw ka na ba? Iiwan mo ang iyong karera, ang iyong kinabukasan, lahat? Sigaw ng aking ama. Para sa isang lalaking ilang buwan mo palang nakikilala? Itay, mabuting tao po si Miguel. Medical student siya, maalalahanin at responsable. Sinubukan kong ipaliwanag ng mahinahon, ngunit nanginginig pa rin ang aking boses. Isang Asyano. Hindi, yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay itatapon mo ang isang matatag na karera at ang iyong buong kinabukasan. Iwinasiwas ng aking ama ang kanyang kamay. Sa wakas, nagsalita ang aking ina. Elena, anak, naiintindihan ko ang pag-ibig. Pero naisip mo ba kung gaano kahirap manirahan sa isang di kilalang bansa? Ang wika, kultura, lahat ay iba. Alam ko po, Nay. Hindi po magiging madali. Pero minahal ko na po ang Pilipinas at si Miguel. Naniniwala po akong mas magiging masaya ako doon, sabi ko. Alam kong mahilig kang maglakbay, pero hindi ito paglalakbay. Ito ay migration. Ibig sabihin, doon ka natitira habang buhay, sabi ng aking ama, hawak ang kanyang ulo. Napabuntong hininga ako. Inaasahan kong hindi magiging madali ang usapang ito, ngunit hindi ko inakalang ganito katindi. 30 taong gulang na po ako. Nasa edad na para magdesisyon para sa sarili kong buhay. Natapos ang hapunan sa katahimikan.
Hindi na nagsalita ang aking mga magulang tungkol sa aking desisyon, ngunit ramdam ko ang kanilang pagkadismaya at pag-aalala. Pagbalik sa aking silid, tinawagan ko si Miguel. "Kamusta po?" tanong ng mainit na boses ni Miguel. Tulad ng inaasahan. Actually, mas malala pa. Napabuntong hininga ako. Iniisip ng mga magulang ko na nababaliw ako. Kailangan po nila ng panahon. "Biglaan po kasi," sabi ni Miguel ng may pag-unawa. "Kamusta naman po ang mga magulang nyo?" tanong ko. Natahimik si Miguel sandali. "Sa totoo lang po, nagulat din sila noong una. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng dayuhang manugang. Pero ngayon, mahal na po kayo ni nanay. Si tatay, sigurado akong matatanggap din niya ito sa paglipas ng panahon." Bago matulog, tinitigan ko ang tanawin ng Frankfurt mula sa aking bintana. Ang pamilyar na tanawin kung saan ako lumaki. Ngunit ngayon ay tila dayuhan na parang matagal na akong umalis. Kinabukasan, nagpasa ako ng resignation letter sa Human Resources Department ng airline. Nagulat ang staff ngunit iginalang ang aking desisyon. Pagkatapos ng 3 linggo, nakatakda ang aking huling flight at sa kabutihang palad, patungo ito sa Maynila. "Elena, aalis ka na talaga?" tanong ni Carla, ang matagal ko ng kasamahan. "Oo," sagot ko nang nakangiti. "Ang tapang mong iwanan ang lahat para sa pag-ibig," sabi nila, na may halong inggit at pagkamangha. Napaisip ako, katapangan ba ito o kabaliwan? Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ito ang pinakamatapang at pinakatotoong desisyon sa aking buhay. Sa mga sumunod na araw, nag-empake ako, kinansela ang aking apartment at inihanda ang mga kinakailangang dokumento. Gabi-gabi, nagvi-video call kami ni Miguel at pinaplano ang aming buhay sa Pilipinas. Nakahanap si Miguel ng isang maliit na studio unit para sa akin sa Maynila at nagpasya akong mag-enroll sa isang language school. Mahirap sa simula, pero kung magkasama tayo, malalagpasan natin ang lahat, pagpapalakas loob ni Miguel. Nagkaroon ako ng isang farewell party kasama ang aking mga kaibigan. Lahat sila ay nagulat ngunit sumuporta. Si Sofia, ang aking matalik na kaibigan, ay lumuha. "Maging masaya ka, keep in touch." Ang pinakamahirap ay ang relasyon ko sa aking mga magulang. Lalo na ang aking ama, na hindi pa rin matanggap ang aking desisyon. Sa gabi bago ang aking pag-alis, kumatok ako sa kanilang silid. "Pasok," sabi ng aking ina. Sa ibabaw ng kama, may isang lumang family photo album. Tinitingnan ng aking ina ang mga litrato ko noong bata pa ako. "Ang batang ito ay laging mahilig sa adventure," sabi niya. Tinuturo ang isang litrato ko sa edad na 5, umaakyat sa isang malaking puno. Umupo ako sa dulo ng kama at hinawakan ang kamay niya. "Nay, kahit umalis ako, anak niyo pa rin ako. Tatawag ako palagi at uuwi tuwing may mahabang bakasyon." Naluha ang aking ina. "Alam ko, anak, gusto ko lang na maging masaya ka." Pero nag-aalala ako. Ang aking ama ay nakatayo sa tabi ng bintana. Dahan-dahan siyang lumingon. May luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko inakalang papayagan kitang mapalayo ng ganito," nanginginig ang kanyang boses. "Pero kung iyan talaga ang gusto mo, igagalang ko ang desisyon mo." Nang marinig ko iyon, tumakbo ako at niyakap siya. Ang kanyang malakas na mga braso ay yumakap sa akin at naramdaman ko ang seguridad tulad noong bata pa ako. "Salamat po, tay," bulong ko. "Sana mapasaya ka ng lalaking yan, si Miguel. Kung hindi niya matuloy. Huwag po kayong mag-alala. Mabuting tao po si Miguel," sabi ko ng may kumpiyansa. Sa aking huling araw sa trabaho, isinuot ko ang uniforme ng Lufthansa at naghanda para sa aking huling flight. Pagkatapos ng 2 araw, sasakay ako bilang isang ordinaryong pasahero, ngunit sa araw na ito, huling beses ko nang maglilingkod bilang flight attendant. Itinatak ko sa aking isipan ang bawat sandali ang pagbati sa mga pasahero, paghahain ng inumin, at pakikipag-usap sa mga kasamahan. Ang mga alaala sa loob ng 5 taon ay umikot sa aking isipan. Pagdating sa Maynila, panatag na ang aking puso. Malinaw na ang lahat. Pagkatapos magpaalam sa mga pasahero, nagtungo ako sa exit ng mga empleyado. "Dito ka na talaga titira?" huling tanong ni Carla. "Oh, babalik ako sa Alemanya para kunin ang mga gamit ko at babalik dito for good," sagot ko, puno ng kumpiyansa. Paglabas ng airport, nakita ko si Miguel. Naghihintay siya, tulad ng dati. Ngunit ngayon, may kakaiba. May hawak siyang isang maliit na buke ng bulaklak at sa tabi niya, nakatayo ang kanyang mga magulang. "Elena," ngumiti si Miguel at lumapit. "Ito po ang mga magulang ko.
Gusto ka po nilang makilala. Niyakap ako ng mahigpit ng ina ni Miguel. Ang kanyang ama ay yumuko bilang pagbati. Salamat at naging parte ka ng aming pamilya, sabi ng ina ni Miguel sa medyo hindi pa sanay na Ingles. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nawala ang lahat ng aking takot at pag-aalala. Ang katiyakan na tama ang aking desisyon ay lumitaw. Isang bagong kabanata ng aking buhay ang magsisimula sa di kilalang bansang ito kasama ang isang bagong pamilya. Maraming salamat po. Masaya rin po akong makilala kayo, sagot ko. Sabay-sabay kaming umalis ng airport. Ang maliwanag na sikat ng araw ng Maynila ay sumalubong sa amin. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali, ngunit handa ako. Dahil hanggat nasa tabi ko si Miguel at hawak ang aking kamay, nararamdaman kong malalagpasan ko ang anumang pagsubok. Welcome home, Elena, sabi ni Miguel na may mainit na ngiti. Huminga ako ng malalim at humakbang sa aking bagong buhay. Ang tunay na pakikipagsapalaran ay magsisimula na. Sinasabi ng mga tao na ang buhay ay nagbabago depende kung sino, saan, at kailan mo makikilala ang isang tao. Hinigpitan ko ang hawak ni Miguel at sinabi, ang iyong unang hello ay ang pinakamainit na pagbati sa aking buhay. Minsan, ang buhay ay dumadaloy sa hindi inaasahang direksyon. Ngunit kung hahayaan mo lang at maglakas loob na harapin ito, maaaring isang kamangha-manghang kaligayahan ang naghihintay. Naglakas loob ako, at ngayon, ako ang pinakamasaya. Dahil ang pag-ibig na nagsimula sa isang di kilalang lupain ay naging lahat sa aking buhay